Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-25 araw ng Hulyo taong 2026. Ako po si Joshua Sariego. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balitang ihahayag sa atin ng Municipal Information Office o ng MIO News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! State of the Municipality Address ni Mayor Benedito para sa taong 2026, silipin. Sunod-sunod na turnover at groundbreaking ceremony ng mga proyektong pang-infrastruktura pinangunahan ni Mayor Benedito. Implementasyon ng monthly general cleaning ng Brooks Point Public Market, tutukan. Ceremonial distribution of coconut seedlings pinangunahan ni Mayor Benedito. BFP at MEO, sinuri ang fire safety system ng Brooks Point Market Mall. LGU Brooks Point nakikiisa sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month 2026. Mga kawani ng PALSU Brooks Point bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito ipinagmamalaki ang mga nangungunang graduate ng Coast Guard Non-Officers Course. M-PESO Brooks Point nagsagawa ng Special Program for Employment of Students Training. At MSWDO na mahagi ng skills training on souvenir making para sa mga out-of-school youth. Magbabalik ang MIO News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, State of the Municipality Address ni Mayor Benedito para sa taong 2026, tunghayan natin ang mga detalye sa balita ni MIO News Reporter Geraldine Abiog. Balitang Bayan! Matagumpay na naidao sa State of the Municipality Address or SOMA ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong Lunes, July 20, 2026 sa Brooks Point Event Center, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Sa halos 3 oras na ulat, inilahad ng Punong Bayan ang mahahalagang programa, proyekto at mga naging tagumpay ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pakikipagtulungan ng iba't ibang tanggapan at katuwang na ahensya. Tampok sa kanyang ulat ang Hearty Program na nagsisilbing pangunahing balangkas ng administrasyon sa pagsusulong ng health, housing, education, employment, environment, agriculture, resilient community, resilient infrastructure, resilient peace and order, tourism, trade and industry, at youth and sports development. Binigyang diin din ni Mayor Benedito ang mga naisakatuparang proyekto at mga inisyatibang naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Brooks Pointers.
Naging saksi ang mga opisyal, kawani ng pamahalaan, mga kinatawa ng iba't ibang sektor at mga mamamayan sa paglalahad ng direksyon at mga nagawa ng administrasyon. Ang naturang SOMA ay muling nagpatibay sa pangako ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na ipagpatuloy ang tapat, inklusibo at makabagong pamamahala tungo sa mas maunlad, matatag at masaganang kinabukasan para sa buong bayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Geraldine Abiog, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Geraldine. At sa Balitang Pangbayan, sunod-sunod na turnover at groundbreaking ceremony para sa mga proyektong pang-infrastruktura, pinangunahan ni Mayor Benedito. Para sa mga detalye, narito si MIO News reporter Liza Dabandan. Balitang Bayan. Sunod-sunod na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang turnover at groundbreaking ceremony ng mga proyektong pang-infrastruktura sa iba't ibang barangay ng Brooks Point noong July 26, 2026. Sa pangunguna ng Municipal Engineering Office sa ilalim ni Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr., isinagawa ang groundbreaking ng Teen Center sa Barangay Tugtog, drainage system sa Sagupit Road, mini covered court ng Paratongon East Elementary School, at upgrading ng TP Española Street at Friendship Road. Kasabay nito, itinurn over din ang mga natapos na mini covered court sa Raang, New Panay, Abubakar at Calasagin Shore Elementary Schools. Gayon din ang covered court na may basketball ring sa Sitio Mangkayap, Barangay Ipilan. Dinaluhan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga opisyal ng paaralan, barangay officials, guro, mag-aaral, at mga residente ang bawat seremonya. Binigyang diin din ni Mayor Benedito na ang mga proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pamumuhunan ng pamahalaang bayan upang mapabuti ang edukasyon, pampublikong serbisyo at mga pasilidad para sa kabataan at komunidad. Patuloy na isinisulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga proyektong pang-infrastruktura na magbibigay ng mas maayos, ligtas, at dekalidad na serbisyo sa bawat barangay bilang bahagi ng layunin maihatid ang pangmatagalang kaunlaran sa buong bayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Liza Dabandan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Liza. Susunod, implementasyon ng monthly general cleaning ng Brooks Point Public Market, tutukan. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni MIO News reporter Christine K. Baldarian. Balitang Bayan. Formal nang sinimula nitong Hulyo 17, 2026 ang monthly general cleaning sa Brooks Point Public Market sa pangunguna ng maintenance personnel, watchmen at utility personnel ng Brooks Point Public Market Division. Alinsunod sa bagong schedule, isasagawa ang general cleaning tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng pampublikong pamilihan. Sa unang araw ng implementasyon, isinailalim sa masusing paglilinis ang wet section, kabilang ang fish at meat section sa tulong ng Bureau of Fire Protection, BFP. Ang isinagawang paglilinis ay bahagi ng regular na maintenance upang matiyak ang maayos at ligtas na kapaligiran para sa mga mamimili at mga tendero. Sa pamamagitan ng programang ito, layunin ng Brooks Point Public Market Division na maisulong ang kalinisan, kaligtasan at wastong sanitasyon sa loob ng pamilihan. Inaasahan ding makahikayat ito ng mas aktibong pakikilahok ng mga stall owners at mamamayan sa pagpapanatili ng isang malinis, maayos at mas ligtas na pampublikong pamilihan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Christine K. Baldarian, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Christine. Ceremonial distribution of coconut seedlings pinangunahan ni Mayor Benedito. Sa ulat ni MIO News reporter Cecil V. Bautista. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Konsehal Ezekiel E. Rodriguez ang ceremonial distribution of coconut seedlings na ginanap sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan nitong Hulyo 10, 2026. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Philippine Coconut Authority or PCA sa pangunguna ni Agriculturist Noemi Kate K. Benic bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa mga magniniyog sa bayan. Sa kabuuang 17,160 pieces na coconut seedlings na ipinamahagi, inaasaang mas mapapalawak ang taniman ng nyog at madaragdagan ang produksyon ng mga benepisyaryo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at PCA,
patuloy na naihahatid ang mga programang nagbibigay ng suporta sa sektor ng agrikultura. Layunin ng inisyatibong ito na mapataas ang produktibidad ng industriya ng niyog, matiyak ang pangmatagalang benepisyo para sa mga magniniyog, at patuloy na maisulong ang mga programang pangkabuhayan na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan ng Brooks Point. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cecil. Samantala, BFP at MEO sinuri ang fire safety system ng Brooks Point Market Mall. Narito ang ulat ni MIO News reporter Florian Jean de la Torre. Balitang Bayan. Nagsagawa ng fire safety inspection at fire alarm system testing ang Bureau of Fire Protection, BFP at ang Municipal Engineering Office, MEO, sa Brooks Point Market Mall noong Hulyo 14, 2026. Bilang bahagi ng paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga magiging negosyante at mamimili sa pasilidad. Sa isinagawang inspection, sinuri ang kondisyon at kahandaan ng fire alarm system at iba pang mahahalagang fire safety features ng gusali upang matiyak na sumusunod ito sa itinakdang pamantayan sa kaligtasan at agarang pagtugon sakaling magkaroon ng insidente ng sunog. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point na matiyak na ligtas, maayos at handa ang mga pampublikong infrastruktura bago ito ganap na magamit ng publiko. Alinsunod sa layunin ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na pangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jane Q. de la Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Flor. Susunod, LGU Brooks Point nakiisa sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month 2026. Balitang hatid sa atin ni MIO News reporter Geraldine Nabiog. Balitang Bayan. Nakiisa ang bayan ng Brooks Point sa pagdiriwang ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month 2026 na may temang iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Ang laban sa human trafficking ay responsibilidad ng bawat isa. Hindi ito dapat matapos sa isang buwang pagunita lamang. Patuloy ang ating kampanya sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagbibigay ng impormasyon, katuwang ang mga ahensyang bumubuo ng Municipal Council Against Trafficking or MCAT. Hinihikayat namin ang bawat mamamayan na maging mapagmatsyag, makiisa at agad na iulat ang anumang hinihinalang kaso ng human trafficking. Sa sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga katuwang na ahensya, pribadong sektor at buong komunidad, makakamit natin ang isang ligtas na Brooks Point kung saan ang bawat tao ay may dignidad at hindi kailanman ituturing na kalakal. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Geraldine Nabiog, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Geraldine. Samantala, mga kawani ng Pulse Brooks Point bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni MIO News reporter Liza Dabandan. Balitang Bayan. Nagsagawa ng special meeting ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point at Palawan State University ngayong araw, July 14, 2026, upang talakayin ang mga posibleng programa at inisyatiba para sa pagpapalakas ng entrepreneurship program ng universidad. Dumalo sa pulong sina Konsehal Honorable Kiel Españolo Rodriguez, Chairperson ng Committee on Education, BPLO Focal Person June Mariano, Municipal Youth and Development Officer Moksin III H. Ibrahim at mga kinatawan ng PSU. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang posibilidad ng LGU Seed Grant para sa business implementation ng entrepreneurship students, tulong sa business permit at business registration, pagbuo ng youth entrepreneurship zones, at iba pang collaborative initiatives na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga kabataan ng bayan ng Brooks Point na maisakatuparan ang kanilang mga business ideas. Kasunod ng pagpupulong, nagsagawa rin ng courtesy meeting ang delegasyon kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagpapahayag ng kanyang buong suporta sa inisyatiba. Sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan ng akademya at lokal na pamahalaan,
Inaasahang mas mapapalawak ang mga programang maghahanda sa kabataan na maging mas negosyante, innovator, at susunod na leader sa lokal na ekonomiya. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Liza Dabandan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Liza. Mayor Benedito, ipinagmamalaki ang mga nangungunang graduate ng Coast Guard Non-Officers Course. Balitang hatid sa atin ni MIO News Reporter Christine K. Balderian. Balitang Bayan! Ipinahayag ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang taus-pusong pagbati sa lahat ng bagong matagumpay na nagtapos ng Coast Guard Non-Officers Course Class 117-2025 Sibol Mandasig ng Coast Guard Regional Training Center, Palawan. Bukod sa kanilang matagumpay na pagtatapos, 4 sa mga Brooks Point graduates ang kinilala bilang kabilang sa top 20 trainees ng nasabing klase. Kabilang dito sina CCGNO John Ray O. Calam, top 9, CCGNO Jorens Ismadulid, top 10, CCGNO Jovent O. Tanyo, top 11, at CCGNO Kel M. Yakuna, top 15. Ang kanilang natatanging pagganap ay sumasalamin sa sipag, disiplina, dedikasyon at kahandaan sa paglilingkod sa bayan. Bilang pagkilala sa kanilang tagumpay, binabati ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang lahat ng mga nagtapos mula sa bayan at pinagmamalaki ang kanilang naging tagumpay sa larangan ng serbisyo publiko. Naway magsilbi silang inspirasyon sa kabataan ng Brooks Point na patuloy na magsikap, mangarap at maglingkod ng may integridad at katapatan para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Christine K. Balderian, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Christine. Susunod, M-Peso Brooks Point nagsagawa ng Special Program for Employment of Students Training. Para sa detalye, narito ang ulat sa atin ni Cecil V. Bautista. Balitang Bayan! Bilang paghahanda sa kanilang magiging trabaho sa ilalim ng Special Program for Employment of Students or SPES, nagsagawa ang Municipal Public Employment Service Office or MPESO ng SPES training nitong July 13, 2026 sa God Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Tampok sa pagsasanay ang mga paksang work ethics and professionalism at mental health and stress management upang higit na maihanda ang mga benepisyaryo sa responsableng pagtatrabaho. Nagatid naman ng inspirasyonal na mensahe si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito na kapwa hinikayat ang mga kabataan na pahalagahan ang disiplina, integridad at dedikasyon sa kanilang trabaho. Sinimula ng programa sa pangunguna ni MPESO Manager Avelin M. Benedito sa kanyang welcome remarks habang nagsisilbing resource speaker si MYDO, focal person Moksin III H. Ibrahim na nagbahagi ng mahalagang kaalaman hinggil sa profesionalismo, tamang pag-uugali sa trabaho at pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Tampok din sa programa ang awarding of certificates and tokens, overview ng implementasyon ng SPES at pagbabahagi ng mga testimonya mula sa mga SPES beneficiaries. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, muling pinagtibay ng pamahalang bayan ng Brooks Point ang kanyang layunin na mabigyan ng mga kabataan ng sapat na kaalaman, tamang pag-uugali sa trabaho at mga kasanayang magagamit sa kanilang profesional na pag-unlad. Bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng lokal na pamahalaan ng mga programang nagbibigay ng makabuluhang oportunidad sa kabataan tungo sa isang masanda, responsable at produktibong kinabukasan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cecil. Para sa isa pang Balitang Pangbayan, MSWDO na mahagi ng skills training on souvenir making para sa mga out-of-school youth. Narito ang ulat sa atin ni MIO News Reporter Florian Jean De La Torre. Balitang Bayan! Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang pagbibigay ng oportunidad sa mga out-of-school youth sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa trabaho, pagdinegosyo at pagpapaunlad ng kasanayan. Bilang bahagi nito, pinangunahan ni Municipal Social Welfare and Development Office ang Symposium on Employment and Entrepreneurship
noong Hulyo 9, 2026 at ang pagbubukas ng skills training on souvenir making noong Hulyo 14, 2026 sa God Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Nakiisa sa mga aktibidad si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa symposium, tinalakay ang mga oportunidad sa trabaho at pagnenegosyo, pati ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng kasanayan at paghahanda sa paghahanap buhay. Samantala, sa crochet training, nagbigay ng mensahe sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at God Focal Person Tricia Diane R. Rivera habang ipinakilala ang mga trainers na nangunguna sa 4 na araw na pagsasanay. Layunin ng programang ito na mabigyan ang mga kabataan ng kaalaman at praktikal na kasanayan na makatutulong sa paglikha ng kabuhayan at negosyo. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan ng bayan ng Brooks Point. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jane Q. De La Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Flor. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Joshua Sariego. Kami po muli ang MIO News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Today is the month of July at syempre alam naman po natin na tuwing buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Kung kaya't mapalad po tayo ngayong araw sapagkat makakasama po natin ang ating Municipal Nutrition Action Officer. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Lorraine F. Abiog. So yan po Ma'am Lorraine, magandang umaga po at welcome back sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Good morning po, Sir Jong. Good morning po sa lahat. So ayun po, thank you so much po sa pagpapaunlak po ng interview. Alam po namin na bagamat busy po kayo this month, ay nagpaunlak pa din po kayo ng interview dito sa amin sa Municipal Information Office. Oo naman, Sir Jong. Anytime, basta ikaw. Thank you so much po. So yun po nandito po tayo para magkaroon lang po tayo ng konting katanungan at syempre humingi rin po kami ng kasagutan sa mga bagay-bagay na pwede po naming alamin pa patungkol dito sa ating Nutrition Month 2026. Gusto po naming malaman ano po yung tema ng Nutrition Month 2026 at paano po ano po yung mensahe na nais nitong iparating sa publiko. Ang theme ngayon ay gusto niyang ipakita na merong vital connection between nutrition and the environment, no? Sabi nga po sa isang kanta, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. So, syempre naniniwala tayo na ang kalikasan at nutrisyon ay may interconnection sa isa't isa. Tama po ba? Yes, interconnected talaga ang nutrition at kalikasan, no? Kung pangangalagaan natin ang ating kalikasan, essential kasi ang kalikasan, no, na magkaroon tayo ng secure na food systems. So, kung napapangalagaan natin ang ating kalikasan na essential para magkaroon ng sustainable food security at saka mga food systems at syempre, yung good nutrition para sa ating present and future generations.
So yun po, no, thank you so much for that. We'll get back to that later, no. Gusto lang po namin din malaman na since sa LGU po, kapag month of July, ang Municipal Health Office, syempre katuwang ang Municipal Nutrition Action Office, sila yung nagsasagawa ng mga activities in celebration for the Nutrition Month. Gusto po nating malaman kung ano-ano nga po ba yung mga pangunahing activities na inihanda ng inyong tanggapan para sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong taon, at sino-sino po yung mga pwedeng makilahok sa mga activities po na ito? Okay. Nagkaroon po tayo ng kick-off activity noong July 6, no? Kung saan kasama po natin ang iba't ibang barangay, kasama rin po natin ang mga ibang hospitals, at syempre po ang mga kawani po ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Nag-conduct po tayo ng Nutrition Float Competition kung saan po ang mga participants na natin ay galing sa iba't ibang mga barangay. Nagkaroon po tayo ng 15 participants. At syempre po ang ating mga barangay ay magse-celebrate din po ng kanya-kanyang Nutrition Month as mandated po ng law. Kailangan every July tayo ay mag-celebrate ng Nutrition Month para mag-create ng awareness po on good nutrition among the population. Thank you so much for that po, Ma'am Lorraine. So, naniniwala po tayo na handang-handa ang Municipal Health Office and of course ang Municipal Nutrition Action Office sa pagdiriwang ng month-long celebration ng Nutrition Month ngayong taong 2026. Napansin po natin na naging matagumpay ang pagdiriwang ng ating Nutrition Month this year. At syempre hindi po dito nagtatapos. Magsisimula pa lang po yung pag-iikot po ninyo sa mga barangay natin dito. I think we have 18, di ba? We have 18 barangays na iikutan pa ninyo sa mga celebration nila. And of course, hindi lang mga 18 barangays, kung hindi pati na rin yung mga schools, ganyan. Syempre, hindi po ito magiging posible then without the support of our Municipal Mayor, Cesario R. Benedito Jr. And thank you for that po. Dapat po nating tandaan na pangalagaan po natin yung ating kalikasan. Bukod po sa pagdiriwang ng Nutrition Month, ano-ano po yung mga programa o inisyatiba ng LGU Brooks Point sa patuloy na pagtugon sa mga issue na may kinalaman sa nutrisyon sa ating komunidad. So, syempre, ang Nutrition Month ay, kumbaga ang nutrition o ang mandato ng opisina ninyo ay hindi lamang nakatuon tuwing month ng July. Every day halos po siya. Ano-ano po ba yung mga services po na in-offer po ng inyong opisina? Meron po tayong mga routine programs na tinatawag, no? Kabilang po dito yung mga infant and young child feeding program. Meron din po tayong dietary supplementation program, micronutrient supplementation program, nutrition promotion program for behavior change. Meron din po tayong overweight and obesity management and prevention program. So yun po yung mga routine programs na ginagawa po ng ating opisina para ma-address po yung problema po natin sa malnutrition. So pag sinabi po natin malnutrition, either ito po ay undernutrition or overnutrition. So kung napansin niyo po kanina, yung mga unang nabanggit ko ay nag-a-address po sa child undernutrition. Yung pinakahuli kong pong binanggit, which is yung overweight and obesity prevention management and prevention program, ay nag-a-address po ito ng overnutrition sa mga adults. So thank you so much for that po, Ma'am Lorraine, for that information. We just wanna ask din po, syempre itong advocacy natin na mabigyan ng magandang kalusugan ang bawat isa ay hindi lamang trabaho ng nutrition action or ng Municipal Health Office. Siyempre, nakikipag-collaborate din po tayo sa mga different hospitals, sa mga different barangays, and even different schools. Paano po nakikiisa yung mga sektor po na yon sa ating komunidad in celebration for this Nutrition Month? At ano po yung inaasahan ninyong participation mula po sa komunidad ng bayan ng Brooks Point? So alam naman po nating lahat na ang malnutrition is a multifaceted problem, no? So kailangan po natin ng multi-sectoral approach. So every time po na meron tayong mga programs or mga interventions na ginagawa, tinatap po talaga natin yung mga agencies na concerned para ma-address po natin yung problema po natin sa malnutrition. So andyan si DepEd, andyan si MSWDO, andyan si Agriculture. When it comes naman po sa ating mga private sectors,
Nagtatap din po tayo ng mga private doctors para magbigay ng talk. Ang mga barangay po, meron din silang mga sari-sariling nutrition programs. No? So bukod po sa binababa na programs po ng LGU, ang ating barangay po ay nagkakandak din po ng kanilang mga nutrition interventions na galing lang mismo sa kanila. So how about their their participation? Okay naman din po sila in terms of communication. Hindi naman po ba mahirap makipag-ugnayan po sa kanila? Hindi naman po. Good thing po sa ating mga punong barangays ay supportive naman po sila sa ating mga binababang nutrition programs. Thank you so much po. Ito naman po, bakit po mahalagang pagtuunan ng pansin ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan? Lalo na sa tema po na ngayong taon ay nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. Okay, so yun. Tandaan po natin, no, the health of our foods depends on the health of our planet, no? So kung pinapangalagaan po natin ang ating environment, we're also protecting our nutrition. Ang perfect nun, nung sinabi mong the health of our food depends on the health of our planet. So isa po itong panawagan po sa lahat ng ating mga listeners at ng ating mga audiences through different platforms na alagaan po natin ang ating kalikasan, alagaan po natin ang ating planeta kasi one day we're not sure pag ito ay na-deplete na, naging obsolete na. Ano pa po ba ang kakainin natin? So, thank you for that inspiring quote, Ma'am Lorraine. So, di po natin namamalayan ng oras po. Ito na lang po, last question na lang po. Ano po ang inyong invitation o paanyaya at mensahe sa mga mamamayan ng Brooks Point upang makiisa at suportahan ang aktibidad ng Nutrition Month 2026? Ini-invite po namin kayong lahat na makisama at makilahok po sa lahat po ng mga programs or activities na gagawin po namin ngayong Nutrition Month, no? Pero sana po hindi nagtatapos ang inyong pagtulong at pagsuporta po sa aming programa. Alam naman po natin, no, that good nutrition is essential to good health and overall well-being. Thank you so much. Tama po yan, no? Na good nutrition is essential to good health and overall well-being. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview. And of course, Happy Nutrition Month sa lahat dito, especially sa mga mamamayan natin dito sa bayan ng Brooks Point. Maraming salamat po, Ma'am Lorraine, sa pagpapaunlak ng interview. Mabuhay po kayo at sana po hindi po kayo magsawa na suportahan ng programa ng Municipal Information Office. Thank you so much, Sir Jong. Happy Nutrition Month, everyone. And of course, thank you so much po. We would also like to acknowledge our Municipal Health Officer, Dr. Lovelyn R. Sotoza, our Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., our Municipal Vice Mayor, Attorney Mary Jean D. Feliciano, and to our Sangguniang Bayan members. Muli po, Happy Nutrition Month sa ating lahat. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga Sangguniang Bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027.
Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SD Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Ating pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat.
Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Tara na, tayo sama-sama, tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Makulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Bunbon ang tawag ni Lolo at Lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan, sa bayang mayaman tawag ay Brooks Point, Palawan. Mahulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Para ang mamamayan. Brooks Point, Palawan. Ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan. Ang Diyos sa iyo ang may laan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Pinagpalaan ang mamamayan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking kuyan o Brooks Point, Palawan. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang isang bayan. Sinariwa ang pinagmulan, balik tanaw sa kasaysayan. Pinagmasdan ang kapatagan at bukod langing kabuntukan. Sa paghanga ng dayuhan, Brooks Point naging bayan. Nagsimulang sumibol, binhi ng kasaysayan. Bithiin ay sulong, iba yung kaunlaran. Layuning may dangal sa pagtupad ng pangarap. Gabay ang kasaysayan sa hakbang ng pag-ulan. Ang Brooks Point sa iba yung pag
pagkaing hinahangad. Pagyamanin ang bukas sa tamang paraan. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Angat Brooks Point sa tayong pag-unlad, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na nalipas, tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Taglay mo ngayon ng malinaw na kasaysayan, pagkakaisa sa pagsulong sandata ng kaunlaran. Ukitin ng pangarap sa landas na tinatahak, tulad ng isang pelas, magningning ang iyong bukas. Ang Brooks Point sa iba yung pag-unlad, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na nalipas, dunong at pagsisikap. Ang Brooks Point, Kilos Brooks Point, dunong at pagsisikap.
dos, tres, cuatro. Come on. Tara na dito sa Brooks Point, Palawan. Sea is beautiful. Tara na dito sa Brooks Point, Palawan. Ngayon sabay natin masaya sa mga tanawin. Halina't mag-enjoy. Halina't mag-enjoy. Brooks Point, Palawan. Sa Palawan, may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat na lampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisigaw ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Payaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Paparaiso, 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 paparaiso. Sa Palawan, may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat na lampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisigaw ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Hey! Paparaiso, 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 paparaiso. Hey! Hey! Paparaiso, 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 paparaiso. Ang mga talon at dalampasigan, pinuprotektahan maging ang kabundukan, para tungo sa kinabukasan at iba yung pag-unlad ng bayan. Sa pagsisigap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Hey! Paparaiso, 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 paparaiso.
abitin, kumilos at salubungin sa ganang ani. Ipasalamat ang mga islang nahuli. Bulat ang kamalayan.